ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo. Batiin ko lang ho yung nandiyan sa building para bigay ng parami dyan. Mag-iingat po kayo, baka mabawasan tayo sa Monday na po ang botohan. Tsaka yung may tangan ng lobo naman dito sa kabila. Bagamat noon na lang nakikita namin. Salamat sa pakikisat. Siyempre sa inyo lahat po. Magandang gabi po. Secretary Marojas, Secretary Junabaya, Senator Frank Drilon, siyempre ang kasalukuyang mayor at ang babalik pa nating mayor, lalo na sa Lunes. Walang iba kundi si Fred Lim. Ang susunod nating Vice Mayor na magiging tapat, Lou Veloso. Katawan Atong Asilio, siyempre si Carlo Lopez sa 2nd District, si Seni Angpin ng 3rd District, ating po magiging kinatawan sa 5th District, si Faith Maganto. Dating kinatawan, Hari Angpin, nandiyan po sa gilid. Kumakawahay. Ating po kasamaan sa partido, dating kinatawan rin, Rudy Bacani at ang kanyang buting anak, si Chris. Tumatakbong konsehal, ating local leaders sa the City of Manila, fellow workers of government, mga minamahal ko pong kababayan. Talagang napakaganda ng gabi pag nakikita ko kayo. Alam po nyo, nung sinabi ni Mayor Lim, baka pwede pa isang meeting sa Maynila. Nakiusap po ako kung pwede sa Tondo. Baka may magtatanong, dito ko ba pinanganak? Hindi po sa Tondo, doon po sa Moraita, sa EPU. No. Ano ang koneksyon natin sa Tondo? Alam mo nyo, nung Marsalo, nagkaroon ng interim batasan pambansa elections, 1978. At sa totoo lang, buong Pilipinas, under Marsalo. Pero nung nakatungtong po ako ng Tondo, parang pakiramdam ko, Tondo unang nakalaya sa batas militar. At sabi ko, dito, kung sakasakaling dadamputin ako ng mga otoridad ng batas militar, makaabot ako ng Tondo, kukupin niyo ko at marami tayong kasangga dito. Kaya sabi ko, dapat yata magbalik tayo dito. Halos tapos na po ang kampanya. Siguro po, yung mga may tirahan na malapit sa karsada, sabi nila, ayos, tapos na yung mga barker na walang tigil na mga slogan na kanta. Makakatulog na tayo ng mahimbing. Sa puntong ito, maaaring nasabi na ng lahat ang pwedeng masabi. Paulit-ulit na natin narinig ang lahat ng pwedeng marinig. Hayaan ninyong ilatag ko ngayon kung ano ba talaga ang buod ng darating na halalan at kung ano ang epekto nito sa ating kinabukasan. Bago natin tahakin ang tuwid na daan, tila na itanim na sa ating lipunan ang isang salita. At ang salitang yan, imposible. Ang maging self-sufficient tayo sa bigas, sabi po nila, imposible. Ang mabura ang backlog sa silid-aralan, imposible. Ang magkaroon ng investment grade ang Pilipinas ng credit rating agencies, imposible. Ang magkaroon ng pamahalaang tapat sa taong bayan, talagang imposible. Isang gobyernong may malasakit sa mamamayan, sabi po na noon, imposible. Sa loob ng 9 taon, ano ang bukang bibig po nila? Imposible. Ngayon po, makalipas lamang ang halos 3 taon, ano ang paulit-ulit nating pinapatunayan sa tuwid na daan? Na ang litanya nila ng mga imposibleng bagay nagawa ng sambayan ng Pilipinong maging posible. Ngayon po, hindi lang self-sufficiency sa bigas ang target natin, napipinto na rin ang pag-export natin na mas matataas na klase ng bigas sa ibang bansa. Yung dating imposible raw, ngayon po, posible na. Siyempre po, kayo gumawa niyan. Ngayon po, napunuan na natin ang lahat ng kakulangan sa libro at upuan ng mga paaralan at pangako ng DepEd pagpatak ng Desyembre 31, 2013. Burado na rin ang 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Posible pong tapusin na ang backlog sa eskwelahan. Ngayon po, nakamit na natin ang kauna-unahan sa buong kasaysayan nating investment grade rating. Hindi lamang sa isa, kung hindi
sa 3 credit rating agencies. Baka makuha pa natin yung pang-4, konting dasal, 100% na po tayo. Dahil po dito, ang epekto nito, mas madali tayong makakahiram ng puhunan, mababayaran natin ito ng mas may bababang interest. Talaga naman po, dahil sa inyo, posible na rin tayong maging investment grade status. Lahat ng mga bagay na sinasabi nilang imposibleng gawin sa loob ng halos isang dekada mula sa 53,000 pabahay para sa mga pulis, sundalo at kawani ng Bucor, BFP at BJMP hanggang sa pagpapailaw ng mahigit 8,500 mga sityo mula sa pagbibigay lingap sa mahigit 3.9 na pamilyang nasa laylayan ng lipunan hanggang sa panunumbalik ng kumpiyansa ng mga institusyong pampamahalaan. Lahat ng ito pinatunayan nating posibleng mangyari sa loob lamang ng halos 3 taon. Sila po mismo siguro ngayon na nagsasabi, aba, oo nga no, posible pala talaga. Ang tanong po ngayon, kung pare-pareho lang kaming nabigyan ng pagkakataon para paglingkuran kayo, lahat po na nasa kabilang panig, huwag natin kalimutan. Nagkaroon ng pagkakataon, sila po ang nanirahan sa Malacanang. Bakit hindi nila nagawa sa 9.5 taon at yung isa naman po sa 3 taon? Ang nagawa na natin sa loob lamang ng halos 3 taon. Bakit? Sa akin pong pakiwari, baka naman po ayaw nilang gawin ang mga nagawa na natin. At ngayong eleksyon, nasampu ulit sila. Nagkalat ang mga poster sa lansangan. Nakakabingi ang mga patalastas sa radyo at telebisyon para lang ligawan at iligaw ang taong bayan. Ang hiling nila, ibalik nyo kami sa pwesto. Kaming mga kuntsaba at alipores ng dating administrasyon para ulitin namin ang hindi pagkilos. Iboto ulit ninyo kami para ulitin ang pagwawalang bahala. Magtiwala ulit kayo sa amin para ulitin namin ang kawalan namin ng pakialam sa inyo nung binigyan ninyo kami ng halos 1 dekadang pagkakataon. Ang tanong ko po sa mga Manileño, magpapalin lang pa ba kayo? Talaga naman bilib na bilib ako sa inyo nung araw pa. Sa katunayan po, kapag may lumapit sa inyong nagpapanggap na tagapaglingkod, ito po ang isagot ninyo sa kanila. Sir, o ma'am, ilang beses ninyo kami kinalimutan, di ba? Di nyo naman siguro mamasamain kung kayo naman ang kakalimutan namin ngayong eleksyon. Dito po sa Maynila, kung meron pong isang pinuno na makailang beses nang nanindigan para sa taong bayan, hindi po patsamba-tsamba, wala pong iba kung hindi si Mayor Alfredo Lim. Monday po eleksyon, napakahiwa-hiwalay tayong bumoto. Iba-ibang araw, hindi po pwede yun. One day lang po yan, ha? Pero mantakin po ninyo, 1986. Noon po, siya ang hepe ng kapulisan sa Quezon City, kung naalala nyo. Dumating ang EDSA. Utos sa kanya ni Ginoong Marcos, ipagtabuyan mo ang mga nagtitipon sa EDSA. Gumawa ko ng paraan si Mayor Lim na para hindi sumunod, pero hindi mahalatang hindi sumusunod. Di ba? Dahil pag hindi siya sumunod, tinanggal siya, naglagay ng tao magpapataboy sa mga nagtitipon sa EDSA baka hindi natuloy ang ating EDSA Revolution. Sinuway ito ni Mayor Lim. Kahit pa alam niya, tila nakalubog na sa hukay ang isang paa niya dahil dito. Pumanig siya sa mamamayang Pilipino dahil alam niyang hindi sa diktador nagbubukal ang kapangyarihan ng bansa, kundi sa mismong taong bayan. Di rin po natin si Mayor Lim bilang hepe ng Pulis Maynila sa sunod-sunod na kudetang dumaan sa panahon ng aking ina. May mga sundalong nag-ahasik ng destabilisasyon, mga armadong grupo na may mas madami at may mas modernong armas. Pero kahit nangangalawang ang kanilang mga patrol vehicle, kahit papugak-pugak ang kanilang kakarampot na armas, naghihiraman pa ng bala, nanindigan po si Mayor Lim.
Ganyan ang lideratong kailangan natin. Naninindigan para sa mamamayan. Naninindigan para sa tama. Kung titimbangin ang mga programa ni Mayor Lim dito sa Maynila, talaga naman po masisira ang timbangan dahil sa dami at bigat na mga nagawa niya. Universal Healthcare na pinapangarap lang natin noon, matagal na palang napapatupad sa Maynila. Bukod po sa 6 na modernong ospital, napakaraming barangay health center at klinikang may libreng pagpapagamot sa mga maralita. Kaliwat kanan din ng mga silid-aralan at pagbibigay ng libreng edukasyon mula elementarya at ang pinaka-importante po hanggang koleyo para sa mga kabataang Manileño. Sa dami ng nagawa po ni Mayor Lim sa Maynila, kung Manileño kang nasa tamang pag-iisip, bakit mo pagugustuhin palitan si Mayor Lim? Sabi po ni Mayor Lim kanina, lalapitan niya ako para sa ospital ng Maynila. Nasabi ko na naman po sa inyo, pag nabalik po si Mayor Lim, yung kukulangin niya, ako na hong bahala. Ngayon po, baka dumating ang panahon, pag nagkita tayo, maski gabi, magiging maliwanag tayo dahil wala na po matirang buhok sa bunbunan natin. Dahil 12 floors ang gusto mo, Mayor, doon sa ospital ng Maynila, sige, hahatian kita dyan. Pagkatapos na mahanap ko yung kahati sa Pabella, sa Jose Reyes, sa PGH, at sa iba pa. Pero alam mo nyo, sa mahusay na pamamahala at matinong pamamahala, oras lang po pinag-uusapan, kakayanin natin lahat yan. Tulad po ni Mayor Lim, lahat ng mga kasama natin sa Team Pinoy at lahat ng mga tunay, titigil po tunay na kakampi natin sa tuwid na daan ay marami pang plano para sa Maynila at para sa bansa. Ngayong napatunay na natin ang mga dating inakalang nating imposible ay posible pala. Tanong, ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon pa ba tayo kukuha ng harang sa pagbabago ng ating bansa? Ay, so, mga 5 na tayo nagkakasundo. Baka kulangin tayo dyan. Sa tanong pa, guguluhin pa ba natin ang maganda ng takbo ng ating bansa? Alam nyo, kanina po umaga natanong ako ng media. Sabi raw po ng kabilang kampo, yung brownout raw parang hudyat ng Noel. No election. Sabi ko, pansinin na po niyo yung boses ko. Pati nanay ko hindi na magugustuhan yung tono ng boses ko po. Ako po ipalagay ko kontento na at nasabi na namin ang dapat masabi sa eleksyon na to. Ngayon po, palagay po namin, karamihan ng kababayan natin ay nakinig at naniniwala sa sinabi natin. No? Eh hindi na ho kami siguro ang ihirit ng let me try again. Yung totoo. Yung hindi talaga maski ilang beses ulitin. Naging posible po ito dahil sa inyo, kayong mga boss namin. Kayong nag-aatitiwala sa agenda ng pagbabago. Kayong hindi kami iniwan sa lahat ng laban at pagsubok. Kayong mga nagsumikap, kumayod at nagbanat ng buto para iangat ang kapwa niya Pilipino. Kayo ang gumawa ng lahat ito. Ituloy lang po natin ang pagtutulungan. Ihalal natin ang mga karapat-dapat na lingkod bayan at sama-sama nating pitasin ang katuparan ng mga kolektibong pangarap sa tindahan. Ako po'y tinuruan ng aking mga magulang huwag maging makapal. No? 12 po kailangan ko ipakiusap sa inyo. Bawat isa po nito 12 natin kasama sa Team Pinoy, ginagarantya ko sa inyong kabalikat natin sa pagbabago ng ating lipunan. No? Baka naman humasingitan pa tayo, iangkla tayo sa kung anong matibay na poste. No? Abante tayo na abante, hindi tayo umusad dahil meron palang nandun nilambitin tayo sa isang poste matatag. No? Huwag na natin guluhin ang usapan. Lahat sila, ulit-ulitin ko lang po, napatunayan na. Dumaan lang sa kandaan, pinapili, sariling interes, kapakanan ng bayan, at palagay ko kayo ng testigong pinili ang sambayanan at hindi ang sariling interes.
Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo.